my beloved Boss Mike Cervera. Ito na ngayon, mga kababayan ko. Sa katarantaduan ni Digong, mga kababayan, kahit ho si Sherwin Gatchalian Oo, binutata na rin siya. Oo, binutata na rin siya. Latest remark ni dating Pangulong Duterte na patayin na lang daw yung mga senador, bombahin daw yung Senado para makapasok yata yung kanilang mga kandidato. Sa panahon ngayon ng eleksyon at dapat ipanalangin natin na ligtas, mapayapa at walang karahasan na mangyari sa ating halalan. Iyon ang hindi maganda para sa atin at sa ating bansa at sa ating mga kandidato. So ako ay lagi ako nananalangin na walang karahasan na mangyari sa ating bansa. At yan ang tingin kong mainam sa darating na halalan. Correct. So yung bang ganung statement, sir, dapat na baliwalain o dapat seryosohin? May mga nagsasabi na hindi daw ito dapat baliwalain dahil parang sabi niyo nga ang dapat lagi nating hangarin nga ay magkaroon ng mapayapa na halalan, peaceful and orderly election. Ako kasi lagi kong dito sa Valenzuela, lagi kong tinataguyod at pinopromote yung peaceful elections, mapayapang halalan dahil talagang umiinit ang halalan at hindi natin pwedeng lalo pang gatungan yung mainit ng halalan dahil correct, mga kababayan, yan na nga po yan lang si Digong, mga kababayan Si Digong lang ho magulo, mga kababayan. Kita nyo yung mga binibigkas niyan, hindi na nahiya sa kanyang pagmumuka. Mga kababayan ko, abay puro patayan ang bukang bibig Papatayin yung ganito, bobombahin yung ganito, mga kababayan. Tama po ba yon? Abay kung nasa takatinuan kayo, siguro isasang-ayon kayo sa akin na hindi tama yon. Pero mga kababayan, kapag kayo yung mga alipin ng inyong pananampalataya kay Digong at wala kayo sa tamang kaisipan, abay maniniwala kayo at sasabihin nyo tama yon. Ngayon, binutatan ni Sherwin Gatchalian, totoo naman. Dapat ho, mga kababayan, kapag kaho tayo ay nangangampanya, wala hong mga ganyang mga salita, patayan dito, patayan doon. Dapat nga ikampanya, mag-inisan na lang, di po ba? Mag-asaran na lang, ganon. Pero yung gagamit ka na ng patayan dito, patayan doon, at papatay ka ng napakarami, mga kababayan, ibang usapan ho yun. Pero etong si Digong, dahil desperado na, mga kababayan, at saka ulyanin na, siguro naiisip niya yung mga ginagawa niya noon. Na kapag hindi niya kaya yung kalaban, papatayin niya na lang para tapos na. Wala na siyang problema. Sigurado na yung panalo niya. Ganon po siguro. Akala niya siguro, tama pa rin yun, nabigkasin. Malamang sa isip niya lang yun, kaya lang, dahil yun yung pagkatao ni Digong, yun yung lumalabas sa bibig niya. Mga kababayan, di ba? Yun yung lumalabas sa bibig niya. Yun yung pagkatao niya Yun yung gawain niya So, maitatago ba yon? Hindi na maitatago yon. Yun na talaga siya. Mamamatay tao talaga si Digong. Di ba? Ayaw natin magkaroon ng kaharasan, ayaw natin na magkaroon ng hindi magandang pangyayari. At kahit na magkatunggali tayo, importante na issues-based lang at manatili tayo sa issues at hindi magiging physical. Correct. Tama. Kita mo, butata ka tuloy. Di ba? Galing talaga na itong aming dating mayor. Di ba dapat okay lang? Sige, mag-asaran lang tayo. Sige lang. Di ba, mga kababayan? Lang tayo. Magkantsawan lang tayo. Sige lang. Pero yung dahahantong mga kababayan, sa patayan dito, patayan doon, bombahan dito, mga kababayan, hindi yan nararapat. Dahil sa paningin ng mga kabataan, baka maging tama yan. Alam nyo naman yung kasabihan. Ang gawaing masama, sa mata ng bata, nagiging tama. Ilang palatastas yan nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Di ba? Ang gawaing masama, sa mata ng bata, nagiging tama. Isipin ng mga kabataan, dahil nakikita kay Digong, nagunggong, mga kababayan, baka isipin ng mga anak natin na yan tama. Di po ba?
Hindi po ba pwedeng mangampanya tayo ng para lang kayong pinabili ng suka? Ha? Diba? Hindi po ba? Oh. Hindi ba po pwedeng gano'n? Nasabihan lang kayo, ang ating mga katunggali ay parang mga pinabili lang ng suka. O ano masama doon? Kung mukhang totoo naman. Di po ba? O di sabihin nyo rin, yung aming katunggali, sabihin naman ni Digong ano, yung aming mga katunggali, abay parang pinabili ng gold. O, pwede rin eh. Di ba? O kaya lang mga kababayan, asar talo, sabi nga ni Rain eh. Asar talo sila kay Pangulo. Bakit ho kanyo? Eto bakit ho naaasar sila? Bakit ho pikon na pikon sila? Kasi ho, si Pangulong Bongbong Marcos, bibihira tumirada. Tama po ba mga kababayan? Dahil sa bihira bumirada si Pangulong Bongbong Marcos, pag bumitaw yon, solid na solid mga kababayan. Ha? Solid na solid. Bullseye! Bullseye mga kababayan pag tumira eh. Kaya ho, pikon na pikon yung mga yan. Oh, pikon na pikon sila. Yan po ang katotohanan dyan. Sinabihan lang kayo para kayong pinabili na suka. Nagkukuyad-yad na kayo. Nagtantrums na kayo. Para kayong bata na hindi binili na laruan. Anong ginawa ninyo? Nagilad-ilad kayo. Di ba? Nagilad-ilad kayo saan? Sa lupa. Hindi sa semento. Di ba? Yan po mga kababayan. Ang katotohanan dyan. Talagang sakit na sakit sila kapag si Pangulong Bongbong Marcos bumitaw ng linya. Iba yung linya ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Si Digong, nakakasawa na. Si Digong, laos na yung linyahan eh. Kumita na ba? Di ba? Kumita na kumbaga eh. Yung linyahan ni Digong, laos na. Kumita na yan maraming beses. Linyahan ni Pangulong Bongbong, abay, bagong-bago yon. Bagong-bago yung linyahan ni Pangulong Bongbong. Di ba? Yan po mga kababayan eh. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.